Hello po, good morning po sa inyo lahat. Ako po, si Helen. Hipag po ako ni Ate Malu, Iglesia. So, si Ate Malu po dati, alam namin marami siyang binibenta, marami na siya napagdaanan, iba-ibang herbal, and so forth, negosyo niya. Pag may inaalok sa akin, sa amin lahat, lalo po sa akin kasi nga may sakit po ako. Since 18 years old pa po ako, na-diagnose na akong diabetes. Na may diabetes po, hereditary po ako. 18 years old pa lang po ako noon, 150. Nagsimula nun sa 150, yung pataas, bababa na yung diabetes ko. Tapos buntis po ako noon. Pero hindi naman po siya ganun pa nakaka-alarma sa akin dahil sabi nga nung doktor, dala lang ng pagbubuntis. Pangalawa, diet lang. At namamana kasi yan. Ang lolo ko po at ang uncle ko, mga namatay na po kami dahil sa mga komplikasyon ng diabetes. Sila pala hindi pa kasama. Tapos, pero po yung nanganak ako, hindi, ang tagal ko galingan ng sugat. Yung di ba yung isa nanganak ka, yung may tahika, ang tagal kong gumaling. Kahit anong langgas ng bayabas, ng antibiotic, hindi, ang tagal ko isang buwan po siya bago naging normal ang paglalakad at pag-upo. Tapos, kagaya po dati, nilalagay yung bowl nga po, hindi lang po panty or ano, yung maupuan ko lang po. Yung isang patak na may maiwan sa bowl or nilalanggam po siya. Pati po medyas ko, kasi nga pasmado po ako, lagi po, marami po, parisip po yung paa ko, tsaka kamay ko. Pati medyas ko po yan, may mga langgam po, kahit po wala namang nakalagay ng pagkain. Tapos, pero sa akin, bata ka pa 18 years old. Diba? Although ang mama ko po nag-aalala na sa akin noon, wala lang sa akin. Kapira ko po noon, pag tinanggap mo may sakit ka, magkakasakit ka. Hanggat malakas ang katawan ko, hindi ko iniisip na may sakit ako. Nakapag-outload po ako, hanggang sa nakapag-outload po ako, bumalik po ako dito noong 2009, panahon ni Undoy. Yun, medyo lalo po nag-iba po yung lifestyle ng buhay ko kasi syempre, may konting pera, lahat ng gusto kainin, kakainin. Bisyo, nightlife, pupuntahan ko, gagawin namin, mag-join pa akong nasawa ko. So, doon po na naging 250, bumalik po na yung komplikasyon ng diabetes. Ng diabetes sa akin. So, naging 280 po, naging 250. Hindi na po ako, yung sabi niya po, yung sugat ko po, maliit na butlig lang po na simula. Ito po, yan yung peglat ko po niya, halos butas po to, kabilaan sa sako, pati po doon sa mga daliri ko, yung mga dito po, yung bukong-bukong ng mga daliri. Yeah, kasi parang siya naninigas, magbubutas, magtutubig, magnanana. Nilalanggam na po, kahit nakaupo lang po ako. 2 months and a half po kung hindi makalakad. Hindi dahil sa sugat. Kasi yung sugat ko po, kahit ninananggang, ninanaknak, nagtutubig, hindi po siya masakit. Ano po siya? Wala lang. Ang kapipangani, nilalagyan po ng uncle ko ng kandila. Papatakan po namin ng kandila para lang minsan yung hindi makati tsaka hindi napasukin ng langgam. Kasi po, nilalanggam nga siya, mga 30 minutes lang po kung makatayo dyan, makaupo sa isang lugar. Susundan po ako ng langgam. Ito po yung maganda. Mahal na mahal po ako ng asawa ko kasi sa gabi po nilalanggam din kami sa sobrang sweet namin. Kasi, pagdating po ng madaling araw, tatayo po yung asawa ko. Ganyan na siya. Pati yung kumot po namin kasi yung sugat ko po, nung umaano na po, di ba, lumitikan yung katas ng nanay, yung tubig sa kumot, sa kama, nasusundan po siya. So, yung langgam po yung mga maliliit na kulay pula. Yung maliliit po kulay pula po yung langgam na sumusunod sa akin, hindi po itim. Pula po. Kaya talagang napakasakit po siya, pero hindi ko siya nararamdaman sa paa ko. Ang masakit po yung kulani. Yung kulani ko po dito sa likod, dito, tsaka yung dalawang kabila sa singit ko. So, yun po yung naging dahilan kaya hindi po ako nakalakad ng mahigit 2 buwan. Nakakagayin, pag gusto ko daw sa umaga, bababa ako sa sala, kakagayin po ako ng asawa ko, kaya ng kapatid ko, kaya nung kasama namin sa bahay, alalayan ako pababa. Tapos pag gabi na, kakagay naman nila ako paakyat. So, nung una po, bago naman nakita, ang bali naman po dumating sa buhay ko, dahil nga kay Ate Malu, pero hindi ako naniniwala. Kasi, reseta nga po ng doktor, hirap kong inumin. Yung pang hindi reseta ng doktor.
Di ba? So, pero kahiyaan na lang, tsaka syempre, alam ko yung concern po sa akin ng hipag ko, dahil alam niya may sakit ako, bumili po ko ng 1 box. Pero, ang ginawa ko po sa 1 box na yun, pinamigay ko lang din po. Yung mga anak ko, yung iba pinamimigay ko lang po. Na sino may sakit o kaya may pumunta sa bahay kasi diba dati ako OFW, wala akong maibigay na pasalubong. So barley ko yung pinamimigay ko, hindi po ako nagbebenta. Nung one time na nagbigay ko yung biyenan ko sa mga anak ko ng 2 bote ng barley naman, dahil hindi na ako nakikita, dahil hindi na nga ako nakalakad, hindi na ako nagpapasyal sa kanila, pinadalhan po nila kami ng 2 bote ng barley. Hindi po yung binenta sa akin, binigay lang po yun. So, pagkatanggap ko po nung bote ng barley na yun, dating mga anak ko, ma, pinabibigay ni Lola tsaka ni Lola. Kinuha ko yung isang bote. Nanalangin ako na sana gawing instrumento ng Panginoon yung barley para makalakad ako. Kasi naniniwala po ako sa totoo lang, sa taong desperado kahit anong ibigay nyo, tatanggapin nila kung yun ang magiging sagot ng kagalingan nila, di po ba? Hindi yung pride, ibababa natin yung pride, yung yabang, tatanggalin natin yung yabang, gumaling lang tayo. Yes. Kasi noong una, pakiramdam ko, binibigay lang sa akin yung product na yan para kumita yung mga tao nagbebenta. Pero yung concert pala nila, ang hindi mababayaran. Kasi kaya kailangan po ng product na yan, pag umalik ka, hindi kahit po magkano hindi mo siya mababayaran. Talagang thank you lang sasabihin mo sa kanya. Thank you lang ang may bibigay mo, yung panalangin sa Panginoon. Isa number 1 din po yan. Kasi sabi ko sa Lord, pagalingin mo ako uli. Yung makalakad ako uli. Ganon, iwasan ko na yung mga bisyo. Yung yabang, tatanggalin na. Tinungga ko po yung isang bote. Tinungga ko po siya, nilakla ko po siya. Tapos kinabukasan po, 30 ml. Bago po mag-almusal, tapos bago din po maghapunan, 30 ml din. 2 days lang po ang nangyari. Ano niyo po 2 days? Yung 2 days po na pag-inom ko ng barley, nag-ano po siya, naglangit. Pero hindi ko pa po siya gustong tanggalan kasi alam ko po, pag tinanggal ko siya, baka dudugo na naman. Dudugo na naman siya, sugat na naman. Kasi nga 7 months ko na po iniintay yung ganong sugat, parang ano lang siya. Hindi na po siya nawawala sa akin. Pero talagang galing po ng Panginoon, tsaka ng barley, pagtuglang ko po ng sugat, mamula-mula na po yung balat. Wala na siyang sugat sa loob. Ang pula po nung nakita kong balat. Parang siyang balat ng baby. Parang po siyang balat ng baby. Tapos sabi nga nila sa akin, ipahiran ko pa raw. Kaya nga po, kung mapapansin niyo po, ang dami ko pregnant kong itong itim. Itim po ang pregnant ko. Diabetic po kasi itim po ang pregnant. Pero nagiging kakulay ko na po ng balat. Unti-unti po siya naglilesen. Yung kulay po niya nagiging light. Sa pagkulay hanggang ngayon po, pinapahira ko pa rin siya ng barley. Tapos, pangalawa ko pong testimony, yung sa anak ko po, nahiwaan din po siya ng tiles. Nahiwa po yung paa niya ng tiles dito. Di ba po napaka madugo. Napaka madugo po nun. So, kahit po control ko sa kanya yung bulang, yung malalaking bulang, kino-compress ko po siya kasi papatahin ko po sa Veterans Hospital, malapit lang po kami doon. Parang tumatagas. Hindi kaya ng bulak, ilang patapal ako ng ganyan. Naalala ko yung barley. Sabi ng asawa ko, itry mo yung barley kasi diba napakinig namin dito sa seminar. Kaya nga po, ini-invite ko kayo, makinig po kayo ng seminar. Marami po kayong matutunan. Sabi ng asawa ko, diba sa seminar, yung barley nakapagpagaling ng sugat. Ginawa ko po, yung maliit na amount ng bulak, nilubog ko po sa barley juice. Tapos, tinapal ko sa sugat ng anak ko. Pagkatapos po nun, nagdugo pa rin, pero hindi na po siya yung tumatagas. Po siya, naampat po yung pagdurugo. Tapos yung powder, nagbukas ako ng another bottle, ginawa ko po siya parang pinisilin, binudbud ko po siya. Alam niyo po, hindi ko na po siya tinakbo ng veterans para ipatahe. Kinabukasan po, tuyo yung sugat, hindi po namaga. Kasi naisip ko kung ipapatahi ko siya, madadagdagan pa yung sakit.
magastos, at lalo, di ba, isang linggo tatahiin siya, lalo nang maludoble yung sugat ng anak ko. Kaya sabi ko, galing, bali lang pala, pwede na, hindi lang siya pang-maintain ng sakit, ay nang gamot sa sakit, pang-emergency kit din po natin sa mga bahay.